Trump, tatalakayin ng issue ng Pilipinas sa China matapos naghahangad ng reset sa ugnayan sa Beijing. Tiniyak ni US President Donald Trump kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na iyaharap niya kay Chinese President Xi Jinping ang alalahanin ng Pilipinas kaugnay ng sitwasyon sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng pag-uusap ni Marcos at US Secretary of State Marco Rubio kung saan tinalakay ang pinakahuling insidente sa Ayungin Shoal. Samantala, sinabi ng Malacanang na nais ni Pangulong Marcos na magkaroon ng reset sa relasyon ng Pilipinas at China upang maiwasan ang pag-ulit ng mga tensyon sa West Philippine Sea. Binisita rin ni Pangulo ang dalawang sugatang miyembro ng Philippine Navy na nasangkot sa insidente ng Ayungin Shoal at ginawaran ng Order of Lapu-Lapu bilang pagkilala sa kanilang katapangan at serbisyo. Mga partners, ang tanong ng taong bayan, sa inyong palagay, makakatulong ba ang paghahangad ng reset sa kaugnayan ng Pilipinas at China upang mabawasan ang tensyon sa West Philippine Sea? Bakit oo? Bakit hindi? Partner PL, umpisahan mo Depende sa reset na gagawin niya, partner. Depende sa... Ano bang reset na gusto mong gawin, Mr. President? Aray ko. Ang tagal na po ng tension dyan sa West Philippine Sea. Ngayon nyo lang naisipan po ang reset. Pambira naman kayo, sir. Aray mo? Oo. Dapat noon mo pa sinasabi itong kinakailangan ng reset. Ang dalawang bansa, Pilipinas at China. Ngayon kung kailan meron nagkanda bukol-bukol na mga CCG. Ano to? PCG. PCG. Tsaka nyo sasabihin na kinakailangan ng reset. Ang gulo ho ninyo, Mr. President. Kinakailangan pa talagang mayroong masaktan bago mo sabihin itong reset. So ang tanong, paano mo gagawin yung reset? Diba, partner? Yun lang. Yun lang. Reset factory, parang cellphone. I-reformat niya. Reformat, parang ganun. Para laptop lang, para cellphone lang, i-format mo. Parang i-reformat natin yung pinag-uusapan natin, kasunduan. Dapat ang ginawa yan ni PBBM. Marami ng insidente dyan sa West Philippine Sea, Banggaan, Bangayan, Bomba ng tubig. bombahan ng tubig, ginawa na tayong unggoy. Oo nga. Unggoy naman talaga tayo. Si Kiko nga lang, kita mo na ebidensya dyan eh. Nagalit sila sa unggoy. Dapat kaya nga tinatawag tayong unggoy dahil yung mga kurap sa gobyerno, inunggoy na tayo. Dapat ang ginawa yan ni PBBM siguro, kung gusto niya ma-reset yung usapan, pumunta siya sa China. Yan. Kausapin niya si President Xi Jinping. Ang problema nga hindi naman siya pinapansin ni President Xi Jinping. Unang-una, masyado siyang dikit dito sa Amerika. Siguro, pagkakataon na rin ni PBBM na ibaba niya yung pride niya. Yung pride niya. Ibaba niya yung pride niya. Sinsya na po, tao lang Yung pride niya, ibaba niya. At kausapin niya yung China kasi ang China at Amerika magkaibigan na rin. Hindi niya nakita yun na si Trump at saka President Xi Jinping magkaibigan na. Tapos siya galit-galitan pa rin siya sa China. Para ka namang unggoy niyan. Para nag-uutuan na si Xi Jinping at saka si Trump, si Marcos, galit pa rin. Galit pa rin, hindi. Wag tayong mag-unggoy-ungguyan dito eh. Kailangan mong sumabay na kay President Trump. Hindi na si Biden yung presidente ng Amerika eh. Saka Biden, pwedeng ganun, magalit-galitan sa China kasi si Biden galit sa China. Pero ngayon si Trump, isipin mo, Amerika, Russia, China magkaibigan na. Ikaw, kailan ka sa sausaw? Diyos ko, baba yung pride mo, sumunod ka sa yapak ni Trump, partner. Sausaw na. Pindot na. Sausaw na. Diba? Father VMR, ano masasabi mo dito na para bang ang datingan, padrino pa kay Donald Trump para lang maayos tong usapin din sa West Philippine Sea? Alam mo, sabi nga dito sa tanong, kung makakatulong ba yung paghahangad ng reset. Alam nyo, makakatulong sana ito kung ang reset na gagawin, sabi nga kanina ni partner PL, depende sa kanyang reset. I-off muna siguro si, i-off. Kasi, Reset partner? naman talaga, pag nag-reset partner, di ba sa cellphone, pag nag-reforma tayo, nag-reset, i-off mo talaga. Ang problema, I-off mo talaga muna. Pwersahin mo na. Saka hindi mo po pwedeng anuhin yan, galawin. ang problema, partner, kung alam ni PBBM yung reset, ipagsuot ka ng headset, hindi alam eh.
Ibaga po na ni Vladimir. Idikit na nga lang yung Headset. telescope sa mata, balik na. Pamira. Oh. Hindi. Ang problema daw, walang nag-assist sa kanya, no? Si Antecler, no, nakaporma na. Alam nyo kung paano magiging pakinabang itong paghahangad ng reset ni Marcos Jr. Ayon doon sa tanong ni KPL, depende. Sabi naman ni partner Bisdak, yung anong tawag nung kanina partner Bisdak, yung sinasabi mo, yung sa reset niya. Yung sa ating ganito, hindi na kailangan kung ano-ano pa, mag-backtrack ka na lang Pangulong Marcos. Total, gusto mo naman ng reset. Factory default muna. Ano yun? Ano yun? Ano? Ang Restart. default natin yung panahon ni Tatay Digong. Yun. Nadali. Mayroong alitan sa China. Nadali, batang-bata. Oh, this is Mayroong alitan sa China. Nganga. Partner, di ba? May alitan sa China. May alitan sa Amerika. Nung Kaibigan yan yung minana ni Tatay Digong. Alitan. Oo. Kahit galit si Tatay Digong, kaibigan pa rin tayo ng Amerika. Correct. Kahit tayo may posisyon tayo diyan sa West Philippines kakampi natin ang China. Nagpapadala sa atin ng mga Tulong. materials, mga Tulong. tulong. Lahat 'yan. Ganon din yung Russia. So kung anong hinahanap mong Gayahin si reset, Tatay Digong. yung default. Yung default kay Tatay Digong. Yan. Sabi ni Bunyon, isnabero ka daw, hindi mo siya pinapansin. Slap ka pa. Oh, shout out sa iyo, Kin- Bunyon. Ako, partner, yan. Yung sa reset na yan. Ayan na. Kaya na. Talaga naman kung hindi lang, kung sinunod lang po ni BBM, marami tayong naligtasan na problema. Katulad niya sa China, wala tayo dapat problema sa China kasi susundan niya lang yung ginawa ni Tatay Digong na pakikipagkaibigan. Ngayon, kung sinundan niya yung kay Tatay Digong, wala tayong problema ngayon sa tataas na naman yung presyo ng langis. Correct. Kasi ang Russia at China, kapartner ni Tatay Digong, kung kay Tatay Digong yan, hindi tayo ganang apektado eh. Gera. Dahil yung Russia, iba yung daanan niya, hindi siya dumadaan sa Hormuz. Correct. Yung China naman, siya lang yung pinapayagan ng Iran Sa na Hormuz. dumaan sa Hormuz. Kita mo yun? Sana sagana tayo sa langis. Sana mura yung langis natin dahil mga kaibigan natin. Malapit pa ang transportasyon, partner. Oo, kaya nga. Awit lang eh. Talagang ang laki sana nung pinuhunan ni Tatay Digong kung tinuloy mo lang. Dito naman partner sa pakikipag-usap kay Trump, ano yan partner eh. Actually, si BBM naghanap yan ng optics. Tignan nyo, inaaway, hindi naman tayo ng away, no? Pero nakikita po natin yung pinopromote nila na may alitan, parang lumalala sa WPS. Tapos tumawag siya kay Donald Trump sa Sumbong. pamamagitan. Nagsumbong partner. Sumbong. Ang ine-expect niya, para maipagmalaki niya, kinampihan siya ng US. Ba? Pero ang sinabi ni Donald Trump, hindi pagkampi sa kanya. Bayaan mo. Sasabihin ko kay Xi Jinping yung mga sinumbong mo. Correct. Patay. Partner, imbis na nagsusumbong siya, Tinimbog pa. para kahit man lang salita ni Donald Konting Trump, halimbawa, tulong. yung ginagawa ng China sa Pilipinas, nasa likod nyo kami, hindi namin kayo iiwan. Ang gandang optics niyan, pang sona. Sana. Pero, Pero ang sinabi ni Donald Trump sa kanya, bayaan mo. Sasabihin ko kay Xi Jinping yung mga sinabi mo. partner Bats, parang Partner, hindi siya Partner Buds. kinampihan. Tinimbog pa. Hindi, ang tamang term doon siguro hindi timbog eh. Para sa akin, no? Para bang nag-assist sa basketball, inassisan mo. Tapos, yung bola ay pinasa ko kay Pater Bisdak. Si Pater Bisdak inassist kay Pater Badong. Nakalaban. Oo. Yung ibig sabihin na, ito inaasahan kita kaya pinasa ko bola, ikaw makaka-score eh. Yung problema, hindi ka pala ikaw makaka-score. Teka lang, itong bolang ito, hindi ako gagawa ito. Ipinasa doon. Kumbaga, umaasa si Pangulong Bongbong Marcos na tama yung sabi ni partner, no? Tatayuan siya tayo ng Amerika. In Kasi- spite, in behind. Kasi ang maganda ng pansona yun eh. Oo, optics yun. Ano niya lang yung sinabi ni Donald Trump. Kinampihan tayo ng bansang Amerika. Amerika. Laban sa dyan sa Ang ganda nun, palakpakan na naman. yan. Naku, mag-ingat siya dun, partner. Pagka sasabihin niya kakampihan, baka magagalit ang Amerika sa Ipasubo tayo kanya. niyan. Tama, pero partner, ang nakalimutan niya, yung US, hindi yan yung mga kaibigan mo na paglalabang ka sa yung tapat. Na kahit saan, nakita ko yung kumpare ko eh.
'Di ba? Sinabihan lang ako ng mukha kang pera, talagang sinugod eh. Oo. Yung mga ganun, hindi gagawin na US sa atin yan. Interest. Ano ang attitude ng presidente nila? Nagkasundo sila ng China, pareho sila negosyante. Correct. Kita muna bago politika. Mismo. Ang politika sa kanila, umiinog sa pagkita ng pera. Ekonomiya muna bago Oo. politika. Ayan. Kaya, kita nyo, kaibigan, si Biden, nakipagkaibigan ba sa China yan? Hindi. Hindi. Dahil etong presidente na to, alam natin, negosyante yan. Bilyonaryo yan sa pagnenegosyo. Kaya, una sa kanila, parang Chinese din. Lahat ng Chinese ganun eh. Pati mga check dito. Negosyo muna bago mga politika. Sa makatwid, Partner, may pakulay. Partner Buds, bago ko ibigay kay Partner BMR, sa makatwid, lumalabas dito na ginagamit ang utak. Not in personal. Kasi yung ang Pilipinas kasi, hindi ko sabi hindi ginagamit ang utak ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi kung tutuusin, kung didikit tayo sa China, malaking negosyo ang maibibigay nila sa atin dito. Pero kung titignan natin, hindi ginagawa ng gobyerno ni Bongbong Marcos kasi pag ginawa yun, magiging pro-China kayo. Pero kung titignan natin, ang may tuturing ba na ang Amerika ay pro-China sa ginagawa nila? Correct. Di ba? Ngayon, kung pro-China ang Amerika dahil sa pagkalakaran, bakit ang mga Pilipino binabato ngayon sa atin kapag ka nakipag-transaksyon ka sa China, mga pro-China kayo? O di ba? Napaka-gulo yata nung ganun na para meron tayong mentality ng mga crab mentality na hinahatak tayo pababa para hindi tayo makausad pataas. Huli ka, partner.